Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV. Ayan mga ka-farmers, magandang gabi po sa lahat. So ngayon mga ka-farmers, nandito po ako sa farm. So magabi na po. So ngayon mga ka-farmers, activity natin, tingnan po natin yung ating sitwasyon sa ating pananim na pakwan. Kadalasan kasi insekto ay umatake paggabi. So tingnan natin kung anong insekto ang umatake. So let's go mga ka-farmers. Ito po ang ating pakwan mga ka-farmers. So mga almost 1 week na po ito mga ka-farmers. So tingnan natin kung anong matake. So super okay naman siya ang tubo niya mga ka-farmers. So kadalasan kasi mga ka-farmers, gabi po umaatake ang mga insekto. So dito sa field namin, ang kadalasang umaatake dito ay mga grasshopper, yung mole cricket, aphids, squash beetle, at yung snail. So umatake din po. So tingnan nyo mga ka-farmers, may mga insekto. So tingnan natin mga ka-farmers para masolusyonan natin kung ano ang umatake. Yan, may dumapa po. So ito mga ka-farmers, dumapa po kasi marami pong aso kanina. So natamakan po ng aso. So marami po tayong kalaban mga ka-farmers. Ganito talaga ako mga ka-farmers pag nagpapakwan. Chine-check ko po gabi para makita ko po kung anong insekto. Kung anong insekto po ang umata. Katulad nito mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, ang umatake po ito ay grasshopper. So kinakain po nilang dahon. Yan. So yan. Kinakain po nilang dahon. So kailangan po natin mag-spray bandang hapon. Yan ito, kinakain po. Hapon po ang pag-spray natin dito ng pesticides para po hindi sila lumalapit paggabi. Hindi rin po sa maga para may prevention po tayo. Ayan, grasshopper po ang umatake. So may nakita na tayo, grasshopper po. So gabi na po mga ka-farmers. Ngayon, time na po ngayon ay mga 8 na po, 8 PM na po. Yan, may mga grasshopper oh. Yan oh. Hindi mo klaro. Yan, grasshopper. So yan, kumakain yan ng mga dahon ng ating pakwan. Check pa natin dito mga ka-farmers kung meron tayong makikita. So kailangan talaga natin i-check time to time mga ka-farmers para naman po kung may umaatake maagapan natin agad. Ayan, ito. So tinapakan ng aso ito. So kailangan na tayo magbasid sa mga aso din. Kasi dito maraming aso pag gabi. Pag walang nakabantay, sigurado po marami pong masisira sa ating mga pananim. Tinitingnan ko mga ka-farmers ito kung may aphids ba siya. Ayan, may langgam. Super wala pa na siyang aphids. Yan ito, tinapakan ng aso. Kailangan natin ng monitoring time to time para po magapan natin kung anong mga insekto ang umatake sa ating farm. Dito mga ka-farmers, so tingnan nyo, nawala yung tanim dito. So meron talagang umatake mga ka-farmers. Kaninang umaga, tinicheck ko po ito kaninang umaga. Meron pa itong tanim kasi nagdidilig po kami kaninang umaga. So tingnan natin mga ka-farmers. Ayan. Ito po ang kanyang stem. So pinutol po mga ka-farmers. So pinutol. Possible po nito ay mole cricket. So pero may mga bakas siya mga ka-farmers. May mga bakas siya, yung naglalaway po siya. So meaning po snail po ang umatake. So may damage po na isa. Possible may mga snail dito. May damage na isa mga ka-farmers. Yan. Tingnan niyo mga ka-farmers oh. Pangalawang damage na naman. Yan, tingnan niyo may naglalaway po siya. So naglalaway. So pinutol po yung stem. So may bakas siya na laway. So snail po ang umatake mga ka-farmers. So ito rin. So tatlong damage mga ka-farmers sa snail. Ito mga ka-farmers oh. Grasshopper po ang umatake. Yan ito mga ka-farmers, grasshopper. So ayan mga ka-farmers, may umatake po sa ating pananim. So sa grasshopper po, masolusyonan po natin yan gamit ang pesticide. So bukas ng hapon or umaga, spray po tayo ng
pesticides para maintenance. Then sa snail naman po, kailangan nating i-monitor araw-araw or oras-oras ang snail, kasi hindi naman yun mamatay pag hindi tayo natamaan sa spray. So ang kailangan natin, monitoring natin ang ating farm, then iligpit po natin or kunin natin yung mga snail na gumagala sa ating farm. So kailangan natin ng monitoring mga ka-farmers. So ganyan lang mga ka-farmers ang pag-monitor ng ating farm or sa pag-alaga ng melon. Subaybayan nyo kami mga ka-farmers sa aming episode ng ating watermelon farming. Salamat po sa lahat. God bless at happy farming po sa ating lahat mga ka-farmers.